So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, pag-usapan ngayon natin itong si Dracula, si Toby Chanko, na ang husay-husay magsalita, akala mo naman napakahusay niyang politiko o public servant. So ngayon mga kababayan, no, meron ditong video, I think 2 weeks ago pa ito, no, na binabatikos ni Toby Chanko nga itong si Ramil Madriaga. Alam niyo ang point natin dito, no? Bakit niyo babatikusin si Ramil Madriaga? Wala pa nga tayo sa trial eh. May trial na ba? So ikaw congressman ka, alam mo na hindi trial ang gagawin sa Committee on Justice, kundi clarification hearing lang. Bakit daldal ka ng daldal? At dyan ka pa talaga, di ba tumuntong, no, sa teritoryo ng mga DDS, sa SMNI, kasama mo pa yung mga banateros. So DDS ka talaga. Hindi naman masabi ni Madriaga saan nanggaling yung pera. Papaano, 'di ba? Di ba dapat muna pag hindi ko alam kung ano saan nila gagamitin si Madriaga, ang yon. Number 2, pag sinabi mong grave threats, who will determine kung yan ay grave threat? Kunyari siya tinakot, kahit magkapatid kami. Hindi ko naman pwedeng sabihin na grave threat yun eh. Di ba siya lang ang makakapagdesisyon kung grave threats yun o hindi? Hindi yung ibang tao. Ito, bakit yung congressman ang magsasabi? Dapat yung mga sinabihan noon, si Presidente, si First Lady, si former Speaker, sila magsasabi. Alam niyo, na ganyang kabobo itong si Toby Chanko eh. No? Highest official of the country, magbabanggit na, kami may banta sa buhay namin, tad-tad na mga security yan. Pero ang point natin dito, no, legal ba yung ginawa ni Sara Duterte na pag-hire ng hitman? Bakit nakafocus ko doon sa pinagbantaan, hindi doon sa nagbanta? And by the way, mga kababayan, no, tanga talaga itong hayop na to eh. Nung ginawa po ni Sara Duterte yan, yung pagbabanta sa buhay nga po nila First Lady, ni PBBM, tsaka ni Martin Romualdez, nagbigay ng statement si Presidente Bongbong Marcos. Sabi ni Presidente, hindi niya itotolerate yung ganyang klaseng gawain. Nakalimutan mo na ba yon? So anong gusto mong sabihin ng Presidente? Na ako'y natakot sa Vice Presidente dahil pinagbantaan niya ang buhay ko? Ganun ba? Presidente ka, mas marami security mo, takot ka? Ganun ba? Ano ba? Guard! Tanginan to. Tanga. Pukpukin sa ulo, putang inang yan. Hindi. Ewan ko, no, kung anong klaseng katangahan to si Toby Chanko. So, ewan ko ba? Okay. So ngayon mga kababayan, no, ito pag-usapan ngayon natin to, okay. So actually, no, itong video natin, tulingan muna natin. Medyo natawa ko ng konti, sige. Grave threats yun. At dapat, linitis muna yun sa DOJ. Yun yung aking pananaw. What about kay Madriaga? What do you think of... Mahirap yun. Wala namang, hindi naman masabi ni Madriaga saan nanggaling yung pera. Papaano, di ba, di ba dapat muna, pag hindi ko alam kung ano saan nila gagamitin si Madriaga, ang tama ba ako na sasabihin nila na siya yung tungkol sa intelligence funds na punta sa kanya? Siya napunta sa kanya para... Bali, siya yung naka-witness ng lahat. Star witness daw. Hindi pwede yun eh. Tsaka, ang hirap nun kasi preso yun eh, di ba? I mean, deprived of liberty yun eh, di ba? So, hindi naman siguro pwede yun. Ang babaw eh. Pero by the way, mga kababayan, ewan ko kung nagtatanga-tangaan lang to si Toby Chanko. Well, nung nangyari po yung pag-deliver ng pera, nung pag-deliver po ng pera ng confidential fund ni Madriaga, hindi pa naman siya nakakulong noon. Pero so, porket na PDL, wag na paniwalaan? Ganun ba yun? Well, okay. In some instances, oo. Pero hindi lahat. No, for example, ito si Madriaga, meron po siyang counterclaims na kaya siya nakakulong dahil binangga niya si Harry Roque. What if kung totoo yun?
Yan sa'yo, Toby Chanko, DDS ka na talaga. Pero by the way, mga kababayan, meron tayong pag-uusapan dito. Alam nyo, ito yung gusto kong sabihin dito na ito si Toby Chanko, ang galing magsalita. Nakakala mo naman, napakahusay niyang leader. No, in the first place, tandaan natin, no, kamusta ba yung Nabotas? Di ba yung Nabotas bulok? With due respect sa mga taga Nabotas, no, alam ko na mahal ninyo yung lugar ninyo, pero kayo po nakatira dyan. Alam nyo naman po na tuwing konting ulan, binabaha po kayo. Pero sang katutak naman po yung mga flood control ninyo dyan. Alam nyo ba yung flood control ninyo dyan, inabot na ng bilyon? Mula nung naupo si Toby Chanko? Alam nyo ba yon? Oh, tingnan nyo, walang problema no, sa isang lugar na mababa, okay yan. Understandable yan, pag mababa yung lugar, babahain. Pero yung bababa na nga yung lugar, tapos asan katutak yung flood control, may problema yung leader nyo dyan. May problema po yung mayor nyo at saka yung congressman nyo dyan. O, di ba? O, ngayon, mga babae, ito malupit. Di ba? Alam nyo po ba na ilang araw na ba? 5 araw na po na inuusok yung buong Metro Manila. Dahil dito po sa landfill. No, nagbula po sa Nabotas. Ayun, basahin po natin nasa ABS-CBN, sabi dito. Okay. Nabotas landfill fire enters third day. O third day to kasi April 13, di ba? A smoke worsen Metro Manila air quality. A massive fire at a landfill facility in Nabotas remained ongoing Monday, 3 days after it broke out on April 10. Tagal na pala, no? According to the Bureau of Fire Protection, alam nyo, sobrang bobo kasi talaga nito, no? Tingnan nyo, yung landfill sa Nabotas, isla. So ngayon, paano pag ganyan nangyayari? No, na isla, so paano pag nagkaroon ng malakas na apoy? Paano apulahin ngayon ng mga bumbero yan? So kailangan dyan ferry. Ferry na bumbero. Ang tanong, meron bang ganun ang Nabotas? Alam niyo, sobrang bobo talaga ng mga to, no? Mag-a-approve ng isang landfill na isla na kapag merong sunog, kailangan lang mapuntan dito ng ferry na bumbero, binigyan nyo ng permit. Anong klaseng kabobohan yan? Pero by the way, no, basahin natin to, sabi dito. He said the facility had already been shut down in August 2025. Good job! August 2025 ba pala, na-shutdown na pala. Ang tanong, bakit nagkasunog? After its operation were halted and its franchise was not renewed. Okay? However, Chanko said in the former operator has yet to submit a closure plan and had allegedly abandoned the site. Okay. So, kapabayaan pa rin po ito. So, pinasarado nyo na pala noong August 2025. Tapos, yung operator, inabandon na pala yung lugar na wala pang closure. No? Closure plan. August 2025. Ilang buwan na yun, Toby Chanko, buha ka ng ina ka. August 2025 ba pala? O ngayon, hinintay mo yung may-ari. Hintayin natin yung may-ari, magbibigay ng closure plan yan. Hindi pumunta, so hanggang nasunog. So sino may kasalanan? Yung may-ari? Ito yung sinasabi ko, mga kababayan. Sa lahat ng issue, mga ka-streetways, no, palaging may sinasabi yan si Toby Chanko. Flood control, confidential funds, di ba? Palaging merong sinasabi yan. Pero sa sarili niya mismong teritoryo sa Nabotas, hindi niya maayos-ayos. Ang point lang natin dito, no, bago ka magbanggit ng sana ganito ang ginawa, si Martin Romualdez ay magnanakaw, sana ayusin mo muna yung lugar mo. Yan sabi pa dito, nagpatawag tayo ng meeting kasi nga hindi pa naipapasa yung closure plan ng pribadong kumpanya. Pribadong kumpanya pala to. Tuloy-tuloy po yan. Nagpa-follow up po tayo kasama ang DNR. Chanko said in a DZMM interview. O, di ba? O. Hanggang nitong February 2026, biglang umalis na lang po sila, inabandon ng area,
Kaya nagpatawag ulit kami ng emergency meeting kasama ang DNR. Alam nyo kung nag-abandon na pala sila, no, alam nyo na palang wala ng tao doon, di dapat sana tinake over nyo na yung lugar. Diba? Ewan ko talaga. Nag-abandon na. Puro mga basura. Baka masunog. Babantayan natin. Ay, grabe. So, dyan po ako naiinis talaga kay Toby Chanko. Actually, nothing personal naman. Pero dyan ako naiinis talaga eh. Diba? Siya yung sobrang ingay, no? Kritiko ako ni Martin Romualdez. Pero kakampi ako ng presidente. Bugok. Tangina mo ka. Puro kakatangahan. Meron bang ganon? Diba? Kritiko ako, diba? Kritiko. Meron akong kilalang ganon. Pero tingnan natin kung hanggang saan sila. Pero by the way, diba? Tingnan nyo walang problema mag-criticize sa gobyerno. Diba? Pero syempre kung ikaw ay mag-criticize sa gobyerno at ikaw ay isang congressman, sana man lang naayos mo sana yung lugar ninyo bago kayo na-criticize na kung saan-saan muna. Inuuna nyo yung ibang lugar, inuuna nyo yung mga ibang mga issue, sarili ninyong lugar din nyo nga maayos. Diba, ulitin ko yung tanong, kamusta yung nabotas? Nabotas na. Yan na. So ngayon kung ngayon nga po, kung kayo po'y taga Maynila, at kung napapansin nyo nga po na bakit ang usok sa lugar namin, ayan po, sisihin yung mga kapatid na Chanko. Yung congressman tsaka mayor, mga kapatid ata yan, no? Yan, sisihin nyo silang dalawa. Di ba? So yun na kababayan, so kayo po ano masabi nyo nga po dito, sa kapalpakan po ni Toby Chanko, no? So, agree ba kayo sa sinabi natin na bago sila mag-criticize, sana ayusin muna nila yung lugar nila. Di ba? So yun mga ka-Streetways, no? So pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay. So pa-like, pa-subscribe, di naman makalabisan, pa-share na rin po ng content natin ngayon. So thank you mga ka-Streetwise, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat and bye-bye.